Kay Soto, pinahiya ang anak ni Hakeem Olajuwon sa napakaangas na block na to para talunin ang Jordan sa overtime. Eto mga dol, silipin natin ang Day 1 ng FIBA World Cup Asian Qualifier Window 4. Sa first game ng fourth window, mabilis lang tinapos ng China ang FIBA World Cup host na Qatar matapos ang one-sided game nila kanina. Halos wala ngang naipanalo na quarter ang Qatar, pwera na lang sa second quarter kung saan sila nagkaroon ng mini run para subukang makadikit ng bahagya sa mga Chinese. Pero hindi na yan nasundan pa ng Qatar matapos bumigay ang depensa nila at hayaang ma-take over ng China ang buong second half. Leading scorer ng China, si Hansen Yang with 15 points at 9 rebounds, samantalang si Mike Lewis III naman ang leading scorer ng Qatar with 14 points. Sa second game naman, pinatunayan ng Japan na sila ang makakakuha ng isang spot sa World Cup matapos sila magdagdag ng isa pang panalo kontra sa Saudi Arabia. Mainit ang simula ng dalawang bansa matapos ang 33-22 score sa first quarter kung saan medyo hirap ang Saudi na pigilan ang lakas ng tandem ni Rui Hachimura at Yuki Kawamura kasama ang kanilang naturalized player na si Josh Hawkinson. Bagamat hindi nga naglaro si Yuta Watanabe, hindi naman nabigo ang mga Japanese na makuha ang panalo kontra sa Saudi. Leading scorer ng Japan si Rui Hachimura with 29 big points, samantalang point guard mode etong si Kawamura with 9 assists. Sa third game, hindi nakaporma ang mga OPA matapos magulat sa laro ng Lebanon kahit na walang Arakji ang kanilang lineup. Hawak pa ng Korea ang lead sa first half, 41-38, pero biglang bumulusok ang offense ng Lebanon para makuha ang lamang sa mga Koreano. Tuluyan na nga bumigay ang depensa ng Korea, allowing Lebanon kontrolin ang buong second half at makuha ang panalo 93-74. Full control ng new player ng Lebanon na si Youssef Kayat ang offense ng Lebanon, scoring 21 points at 6 rebounds, samantalang hindi na nagawang buhatin ni Hyunjung Lee ang Korea, scoring 11 points only. Sa fourth game naman ng fourth window, thriller game ang naging laban ng New Zealand at Iran matapos mauwi sa overtime ang game nila kagabi. Mukhang nakahanap ng katapat ang Tall Blacks sa mga Iranian matapos ang sobrang dikit na laban nila sa buong game. Nagpapalitan lang sila ng lead mula sa 4 na quarter pero dahil ayaw talaga bumitaw ng mga Iranian sa mga Tall Blacks, kaya nauwi pa sa overtime ang game. Sa dulo na outsmart ng Tall Blacks ang mga Iranian kung saan nakuha ng New Zealand ang panalo 91-93. Top scorer ng Tall Blacks ang veteranong player nila na si Ili Shea, scoring 24 points, samantalang kulang ang naiambag ni Muhammad Amini sa kanyang team, scoring 16 points at 5 rebounds. Sa laban naman ng Australia at Syria, hindi pa din matibag ng kahit sinong team sa Asia ang team ng Boomers matapos ang blowout game nila kontra sa Syria. As usual, one-sided game ang team ng laro kanina, limiting lang sa 27 points ang score ng bansang Syria kontra sa 63 points ng Boomers sa first half. Bagamat hindi ito ang Australian team na nakalaban ng Gilas last window, nasa lineup pa din ang ilan sa kanila gaya ni Sam Froling, Nick Kay at ang leading scorer nila na si Elijah Pepper na nag-ambag ng solid na 32 points. Hindi naglaro ang naturalized player ng Boomers na si Bryce Cotton pero expected pa din na sila ang mananalo sa game. Sa last game naman ng day 1 ng fourth window, mistulang naging do or die game ang laro ng Jordan at Gilas. Or pwede nating masabi na do or die talaga to para sa Pilipinas dahil kailangan masweep nila ang first 4 games nila para magstay sa qualifiers at makapasok sa World Cup. Slow start para sa Gilas sa first quarter, scoring 14 points lang kontra sa 28 ng Jordan. Buti na lang at nakabawi kahit papano ang Gilas sa second quarter, scoring 25 points at ma-end ang first half sa single-digit lead ng Jordan. Total team effort ang ginawa ng Gilas buong game, with Carl Tamayo leading the squad sa first half. Kaso nga lang bad news at na-twist niya ang kanyang paa sa isang play dahilan para ma-sideline siya sa buong second half at i-take over naman nina CJ Perez, Kai Soto at KQ ang offense ng Gilas. Umabot pa sa overtime ang game with Gilas taking home the win sa Jordan 82-81. Leading scorer ng Gilas sina Kai Soto with 18 points, CJ Perez with 16 points at KQ with 14 points.
Sunod naman makakalaban ng Gilas ang Iran bukas. Hi guys! Kung naghahanap ka ng legit Gilas jerseys, marami tayong partner stores ang nagbebenta niyan. All you have to do is i-click lang yung link sa gilid ng mga video at magpa-pop na yung mga stores sa gilid. Get yours now guys at huwag kalimutan mag-subscribe kay Overdrive Highlights.